Ano agad ang pumapasok sa ating isipan? Ito ba ay naiisip natin? Ito ba ay mahabang listahan ng mga bawal? Mahabang listahan ng mga dapat gawin? O pagiging sundalo na kailangan sumunod ng walang reklamo? Minsan kapag narinig natin may nagsasabi sa atin, ganito gawin mo, dapat ganito ka, ganyan gawin mo. Diba? Parang minsan yung ano agad natin, yung puso natin, bakit? Ba't di ka susundin? Sino ka ba? Yan. May mga ganun po ba tayong eksena sa buhay? Ay, ako lang po pala. Yan. Ngayon po, no, nabubuhay tayo sa mundong napakataas ng pagpapahalaga sa sariling kalayaan at sa paggawa ng mga bagay sa sarili nating paraan. Yan. Sino po yung mahilig dyan? I'll do it my way. Yan. DIY, do it yourself. Diba? Uso-uso yan yung mga ganyang bagay. We do things in our way. Kung saan tayo okay, kung saan tayo komportable, kung saan alam natin tama. Kaya kapag pinag-uusapan ng pagsunod sa simbahan, ang natural na reaksyon natin ay mag-alangan. Inaasahan natin na babagabagin tayo ng konsensya o bibigyan ng napakabigat na listahan ng mga utos na kailangan bitbitin natin pa uwi. Kaya minsan or madalas, ayaw natin nakakausap ang mga pastor eh. Ayaw natin nakakausap ang mga leader. Kasi alam, iiwas mo na ako kay Kuya Dino. Baka mamaya bigyan ako ng trabaho niyan. Ay, ayaw ko muna makausap si Kuya Anting. Baka biglang isend group kami. Yan. Kaya minsan, nagiging mailang tayo eh. Kasi ayaw natin nauutusan tayo. Diba? Ngunit, gusto tayong hamunin ng Diyos ngayong araw. Dahil nung nagsalita si Jesus tungkol sa pagsunod, hindi niya ito pinaliwanag tulad ng isang mahigpit na kautusan. Ipinaliwanag niya ito tulad ng isang mapagmahal na kaibigan. Tignan natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 14:15. Napakasimple ng kanyang sinabi. Kung mahal niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Ang ganda nun, ang simple lang ng sinabi ng Panginoon. Ulitin natin. Kung mahal niyo ako, tutuparin niyo ang aking utos. Tayo nga daw po, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Pansinin natin kung ano ang hindi niya sinabi. Hindi sinabi ni Jesus na kapag sumunod kayo sa akin, tsaka ko lang kayo mamahalin. Diba? Hindi niya sinabi yun. Hindi niya rin sinabing sumunod kayo para maging karapat-dapat kayo sa kaharian ko. Diba? Hindi niya sinabi yun. Hindi na common sense siya ang ating Panginoon. Ito pa, ang sinasabi ng mga tao, may kilala ba kayong ganito? Mahalin mo ko para mahalin kita. May kilala po ba kayo? Ala, walang kilalang gano'n. Madami. Perfect naman ang community ng Maribeles. Ah, marami daw. Meron pa. Bigyan mo ako para bigyan kita. Yun. Mas Ayan. marami. Ano, may kilala na kayong gano'n? Mas marami. Yan, sapagkat, ito pa. May kilala ba kayo or may alam kayong relihiyon na ganito? Sumunod ka para mahalin ka ng Diyos. Meron pa. Magpakatino ka para makasunod ka sa Diyos. Yan. May mga ganyang pamantayan ng ibang relihiyon. Kailangan maayos ka muna. Dapat wala ka munang kasalanan bago sumunod sa Panginoon. Ngunit, si Jesus, inuna niyang sabihin ng pag-ibig. Ang magandang balita ni Jesus ay nagsasabi, ikaw ay minamahal, kaya pwede kang sumunod. Sabi nga po sa 1 John 4:19, tayo ay umiibig sa Panginoon. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Can you imagine? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Eh kung titignan natin yung mga sarili natin minsan sa salamin, wala namang kamahal-mahal sa atin. Diba? Tingin ka sa salamin. Lord, mahal mo talaga itong chismosan to. Aray mo. Lord, mahal mo talaga itong mapanglait na to. Diba? Lahat tayo, imperfect tayo, pero mahal tayo ng perfect God. Kasi yun yung nature ng Panginoon, kasi mapagmahal siya. Kaya yun yung
paraan, yun yung dahilan kaya tayo pwedeng sumunod sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi bayad para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ito ay bunga ng ating relasyon sa Kanya. Hindi tayo sumusunod dahil sa takot, obligasyon o para magustuhan ng Diyos. Lagi po tatandaan yan, ng ibang relihiyon, ang daming sinasabi na kailangan gumawa ka ng mabuti para mahalin ka ng Diyos. Tayo po, gumagawa tayo ng mabuti kasi mahal tayo ng Diyos. Lagi po magkaiba po yun ha. Kasi yun po yung ginagamit ng ibang relihiyon para lumapit ang mga tao. Kaya ang mga tao tuloy lumalapit dahil sa takot, dahil sa obligasyon, dahil gusto nilang maranasan yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang katotohanan po, ang pag-ibig po ng Diyos ay libre. Ang kailangan na lang po natin tanggapin. Hindi po natin yung kayang bayaran. At kahit ano pong gawin natin, hindi po natin yun mababayaran. Sumusunod tayo dahil minamahal niya tayo ng buo at nagtitiwala tayo sa Kanya. Ngayong araw, titignan natin kung bakit ang pagsunod ng may puso ay ang tunay na daan patungo sa kalayaan at kung paano natin maisasagawa ang ating pananampalataya. Mabilis lang po ito sa passenger seatbelt kasi baka matamaan po kayo, saka mag-helmet. Point number 1, ang pagsunod ay nangangailangan ng pagtitiwala. No? Naku, natayo po ba ako? Huwag niyo napansinin yung nag-iisang M. Hiwalay lang pala. Yan. Familiar ba tayo sa ganitong sitwasyon na rinig natin yung imig ng Diyos sa mga dapat nating gawin? Dapat nating ipaglaban, dapat nating sabihin, dapat nating gawin. May sinasabi si Lord sa atin na dapat nating tulungan, pero nag-aalangan tayo tumindig at gawin. Sino po nakakaranas na say amen? Amen. Yun. Bakit po tayo nag-aalangan? Kasi ang dami nating dahilan, ang dami nating excuses. O baka naman, hindi tayo totoong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Kapag pinili natin ang sarili nating paraan kaysa sa paraan ng Diyos, maaaring sinasabi ng ating puso, ito, marami makaka-relate dito. Marami nagsasabi ng ganito, Panginoon, mahal kita. Pero Lord, pagdating sa pera, sa trabaho, sa relasyon, o sa aking emosyon, mas nagtitiwala ako sa sarili kong diskarte kaysa sa iyo. Yan. Sino nagsasabing ganyan? Mahal si Lord. Pero pagdating sa mga diskarte, sariling diskarte, lahat po tayo makaka-relate kasi ang mga Pilipino ay madiskarte, hindi po ba? Amen po ba? Amen. Parang ayaw niyo na po ako magsalita. Okay pa po ba kayo? Amen. Ayun, hallelujah. Yan. Sa original na wika ng Bagong Tipan, ang salita para sa pananampalataya ay pistis. Yan. Sa Bisaya, pistilan. Ay, tama ba? Pastilan. Pastilan pala. Sa mga Tagalog, ay pistika. Yan, kidding aside, ngunit sa pananaw ng Biblia, ang pananampalataya ay hindi lang ideya sa ating utak. Ang pananampalataya at pagsunod ay dalawang mukha ng isang barya. Ano po makikita natin sa barya? Isang tao, isang mukha. Isang mukha, isang ibon. Di ba? Ganon. Sa iba, head or tail sa English. Ganon daw po dapat ang pananampalataya. Sa kabila ng parang barya daw po ang pananampalataya. Sa harap may kita ang pananampalataya. Sa likod na, andoon dapat yung pagsunod. So kapag binaliktad mo ang pagsunod, ano dapat nasa ilalim? Pananampalataya. So hindi dapat daw nagkakahiwalay ang pananampalataya at pagsunod. Nakakita na po ba kayo ng barya na ulo lang tapos walang likod? Di ba? Pag gano'n, anong tawag doon? Fake. So gano'n din daw po ang pananampalataya. Sa ibabaw, andun yung pananampalataya, sa likod, andun yung pagsunod.
So sa likod ng pagsunod, andoon ang pananampalataya. So sa madaling salita, hindi daw po dapat yung nagkakahiwalay. Amen? Yan. Tulad ng sikat na sinulat ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapagalaw sa ating mga paa. Diba? Merong mga sikat na kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tingnan natin ang isang kwento sa Luke 5 na nagpapakita nito ng malinaw. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay buong gabi nang nangingisda sa lawa ng Galilea. Hindi sila mga baguhan. Professional po silang mga mangingisda. Kabisado nila ang tubig. Alam nila ang panahon. Alam nila ang galaw ng hangin. Alam nila ang mga hindi dapat gawin at alam nila ang mga dapat gawin. At matapos mapagod ng buong gabi, wala silang nahuling kahit ano. Pagod na pagod sila. Dismayado at naguhugas ng kanilang mga lambat sa dalampasigan para umuwi. Sino pamilyar sa kwento? Amen. Pagkatapos, lumapit si Jesus, sumakay sa bangka ni Pedro. Matapos magturo sa napakaraming tao, humarap siya kay Pedro at sinabi, sa Luke 5, chapter 4, ito po ang sinabi ng Panginoong Jesus, pumalaot kayo sa malalim na bahagi at ihulog ang inyong mga lambat upang manghuli ng isda. Ilagay natin ang ating mga sarili sa sitwasyon ni Pedro. Ito ay maaari nating maging excuse para hindi tayo magtiwala at sumunod kay Jesus. Una, kung tayo po si Pedro ha, tapos tayo tao lang. Si Jesus ay isang karpentero, hindi mangingisda. Pangalawa, sa gabi sila nangingisda dahil ang mga isda ay nasa ilalim at malamig na tubig kung saan hindi sila makikita ang lambat sa dilim. Pangatlo, pagod na pagod sila. Diba? Kung tayo yun, tapos inutusan tayo ni Jesus, diba, dami nating excuse, ay, magdamag na po kami, wala po talaga kahit isang isda. And minsan, may mga gantong sitwasyon tayo sa buhay natin. Kaya ayaw na natin magtiwala sa Panginoon. Ay Lord, nakailang apply na ako sa trabaho na yun. Hindi pa rin ako nakukuha. Lord, naku, 5 anak ko na yung hindi nakakapag-aral. Lord, ayoko mangutang, pero lagi na lang ako baon sa utang. Kaya minsan, hindi na tayo naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon. Kasi may mga ganun tayong sitwasyon. Pero ito po, ang ganda po, ituloy po natin. Madali sana